Welcome everyone to Weekly News and IDW Mini Major Tidbits, and the topic for this video is Quiboloy kakasuhan na. Inanunsyo ni Department of Justice Secretary Crispin Remulla ang paghahain ng kaso laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy or PAC-Q sa Pasig at Davos Prosecutor Office at kanya na ring nilagdaan ang Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Pastor Quiboloy that according to the Bureau of Immigration is still in the Philippines. Senate contempt na rin siya ni Senator Risa Hontiveros na nanguna sa investigasyon ng mga alegasyon laban sa pastor ng Kingdom of Jesus Christ patungkol sa mga alegasyon ng sexual abuse at human trafficking sa kanyang pamumuno nang hindi siya sumupot sa hearing at investigasyon kung saan noong nakaraan lamang ay siya'y sinapin, I think last week. Great timing ito considering it's Women's Month, and what more could Senator Risa want than to apprehend this suspected trafficker and sexual abuser in national television and YouTube channel for all to see. Tinutulan naman ng ilang senador ang paghahain ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Quiboloy dahil sa agarang pagpasok ni Senator Robin Hood Padilla na kilalang kaibigan ng pastor sa hearing after mag-request si Senator Risa Hontiveros na iparesto na si Quiboloy kay Senate President Juan Miguel Zubiri para nga makapasok siya or at least magkaroon ng warrant of arrest laban kay Quiboloy, which could force him to go to the hearing. Hindi po obra ang ganitong mga excuse. To pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carreon Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Pagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na ma-contempt si Pastor Quiboloy. With all due respect, ma'am. Ngayon naman, kinakailangan ni Senator Robin Hood Padilla na mag-submit ng kanyang oposisyon sa paghahain ng arrest warrant kasamang makakalap na pirma ng 8 senador in the committee they were in. And I think it's like a 14-person committee. I'm not really sure. The rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. So yung Section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. Nangangailangan si Senator Padilla ng 8 pirma galing sa mga senador na nasa komite upang mapaulang bisa yung utos at ruling ni Senator Hontiveros para i-cite in contempt si Quiboloy na magre-resulta sa paglabas ng arrest warrant and of course, his arrest. Pero unay nakakalap siya ng 5 pirma, ngunit binawi ni Senator J.V. Ejercito Estrada ang kanyang pagsang-ayon sa pagtutol sa maaaring pagpapaaresto kay Quiboloy. So, nanindigan naman isang mabuting pastor o isang mabuting tao si Pastor Apollo Quiboloy ayon kay Senator Padilla, and even he said that he was a hero of him. Sabi rin ni Senator Cynthia Villar na kaibigan ko to, bakit mo siya paparatangan ng ganito? Tas ituturing pa nilang kaibigan at bayani dahil sa pagtulong nito sa bansa in multitudes of ways, like sabi ni Robin Hood Padilla na lumaban daw siya sa mga NPA. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase papayagan ko maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na ito. Bihira, kampi-kampi naman to. Meron tayong korte at ang korte natin
Yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang pinakamagandang avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima, kung meron. Invoke rin ni Senator Padilla ang separation of church and state sa konstitusyon at sumang-ayon sa sinabi ni Senator Amy Marcos na ituloy na lang sa korte ang gustong ipasulong ng komite. Parang hindi naman siya tama at sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming grupo, Senator Go, Senator Cynthia, ako, pero hindi pa yata kami umaabot ng kinakailangan na 8 votes or 7 votes para ma-withdraw yung contempt order. Pero mulat sa pool, talagang tutol ako sa pag-i-issue ng sabina. Yung ibang akusasyon ay napakatagal na, ba't ngayon lang lumilitaw ng sabay-sabay? Baka naman may nasa likod ng lahat na ito. Kaya gusto natin bigyan siya ng pagkakataon, higit sa lahat. Ang pagkaintindi ko, meron na rin mga kaso na pinila sa korte. Kaya't siguro huminahon tayo at wag naman natin na inaapi yung tao. Naglabas na rin ng arrest warrant ang isang federal court sa California upang ipaharap sa korte patungkol sa mga alegasyon sa kanya tulad ng human trafficking, sexual harassment at rape nang mag-come forward ang ating mga survivors and alleged survivors and whistleblowers. So there's that. You can watch my NIDW recap number 40 for more info regarding that whole shebang. Ang video clip na ito ay galing sa aking series na News Item-worthy Recap. Check the entire video for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure would be interesting to you. Salamat sa mga panood mga kapayang. For me, like, subscribe, and follow my links in socials and of course, Joseph would be linked down below. Sa susunod ulit, paalam.